Life After Prison. By Silence You. Kabanata 721 hanggang 730. Hihihi. Papaluhudin mo pa ba ako at hihingi ng tawad sa'yo, matandang babae? Tumawa si Severin at humakbang pasulong. Huwag kang lalapit sa akin. Agad na nagyakapan ang magkapatid na sina Surina at Suga at napaatras sa takot. Ako ang may bahay ng mayor ng Namvale Mansion. Mapapatay ka kapag sinaktan mo ako. Binabalaan kita. Marami kaming malalakas na tao sa aming sambahayan. Ang aking asawa at ang kanyang mga tao ay malapit din. Umasim ang mukha ni Surina, at sinubukan niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan para banta muli si Severin. Malamig na ngumiti si Severin nang marinig iyon at handang lumapit at takutin muli ang kausap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sunggaban siya ni Dayan mula sa likuran at kinumbinsi siya. Kalimutan mo na yon, honey. Walang kwenta na abalahin ang sarili mo sa ganitong klaseng babae. Pumunta tayo dito para tingnan ang mga unit, at naghihintay ang aming mga magulang na lumipat pagkatapos naming magpasya sa pagbili. Nahihirapan kami sa oras. Nang marinig iyon ni Severin, ngumiti siya kay Dayan at sinabing, "Sige. Gaya ng ipinangako ko noon, makikinig ako sa asawa ko." Lumingon ulit si Severin kay Surina at nagbabala. "Tandaan mo, pinigilan ko lang ang kamay ko ay dahil namagitan ang asawa ko para sa iyo. Mas mabuting huwag ka nang maging mayabang sa susunod. At saka, hindi ibig sabihin na hindi mo kayang bilhin ang isang bagay ay hindi rin kayang bayaran ng ibang tao." Nilinaw ko na ba ang sarili ko? Hindi inaasahan ni Kelly ang pagbabago ng sitwasyon ng ganoon kabilis, at agad siyang humakbang para itanong. "Sir, ipagpatuloy mo pa ba ang iyong pagbili?" Ngumiti si Severin at sinabing, "Siyempre. Pero may isa tayong hiling. Dahil marami kaming bibilhin na unit, gusto kong hilingin na magpagawa ng pader sa paligid ng lahat ng unit na binili namin. Total, magkakalapit lang naman ang aming pamilya." Biglang sumimangot si Kelly. Iyon ang unang pagkakataon niyang makatagpo ng ganoong sitwasyon, at pagkatapos mag-isip saglit, sinabi niya, "Natatakot ako na kailangan kong humingi ng karagdagang pagtuturo sa aking mga superior." "Nako, hindi mo ba gustong makakita ng aktwal na unit? Paano kung dalhin kita at ang iyong asawa upang tingnan ito? Ang pagbaylang ito ay nangangailangan ng maraming pera, kaya pinakamahusay na tingnan mo ang unit bago gumawa ng desisyon. Hindi ko nais na hindi ka masisiyahan sa iyong pagbili." Natuwa si Severin sa paalala ni Kelly at tumango. "Oo naman. Tara at tingnan natin ang aktwal na unit." Isang mahinang hajijek ang pinakawalan ng tindera na sinampal ni Severin kanina at sinabing, "Ang tanga mo, Kelly. Parehong peke ang kwintas at singsing ng babae, kaya paano mo inaasahan na bibili siya ng napakaraming unit? Sayang ang oras mo na dalhin sila para tingnan ang mga unit dahil gagawa lang sila ng dahilan para hindi bumili." Sinusubukan lang niyang kumilos ng mayabang sa harap ni Miss Surina. Tinapunan ni Severin ng malamig na tingin ang tindera, na nagudyok sa kanya na umatras sa takot at isara ang kanyang bibig. Naniniwala si Surina na si Severin ay hindi nang ahas na saktan siya, at ang tanging dahilan kung bakit niya ginawa ang mga pahayag na iyon kanina ay dahil nagtulungan sila ng kanyang asawa sa isa't isa para subukang maiahon ang kanilang mga sarili sa maaaring maging awkward na sitwasyon. Dumobol ang tapang niya sa isang iglap, at nakangising sabi niya, "Ilang unit ang bibilhin mo na kailangan mo ng pader para palibutan sila? Hahaha. Hindi ba biro kung isang villa lang ang bibilhin mo at ipapagawa ang pader sa paligid? Hahaha. Magkano ang balak mong hiramin sa bangko? O minimum down payment lang ang babayaran mo?" Hindi siya pinansin ni Severin at sinabi kay Kelly, "Halika, Kelly. Tara at tingnan natin ang unit. Sa tansya ko ngayon, bibili ako ng 20 villa." 20. Nalaglag ang panga ni Kelly nang marinig iyon at hindi niya sinasadyang nagtaas ng boses. Nagulat ang ilang potensyal na mamimili na nasa sales room nang marinig nila iyon. Ang halaga ng 20 villa ay katumbas ng 76 na milyon, at lahat sila ay nagtaka kung nagbibiro si Severin. 20, sabi mo. Interesado ka ba talagang makakuha ng 20 villa? Sa sandaling iyon,
Ang departamento ng pagbebenta ay agad na lumakad ng nakangiti pagkatapos marinig ang sinabi ni Severin. Ang manager ay isang babaeng mukhang matalino at may kakayahan. Siya ay may mahusay na figure, at nagsuot siya ng propesyonal na kasuotan sa negosyo na may itim na medyas na nagpahiram sa kanya ng isang misteryoso ngunit sexy na hangin. Miss Louise. Gustong bumili ni Mr. Severin dito ng 20 unit, at hiniling niya na magpagawa ng pader sa paligid ng 20 unit dahil doon siya titira kasama ang kanyang iba pang pamilya. Kinakabahang sabi ni Kelly nang makitang papalapit si Louise. Agad namang tumango si Louise, kinuha ang kanyang business card, at magalang na ibinigay kay Severin. Ako si Louise, ang sales manager. Isa kang napakalaking kliyente, para makapag-ayos tayo ng pader sa paligid ng 20 villa na nabili mo. Magiging mura rin ng 2% ang halaga. Tapos parang medyo tuwang-tuwa habang nag-alok. Sa tingin ko dapat kitang dalhin para tingnan ang ilan sa mga aktwal na unit. Napansin ni Severin ang pagkunot ng noo ni Kelly, na nakatayo sa tabi nila, at agad na naintindihan ang nangyayari. Si Louise ay tila sabik na kunin ang kredito para sa pagbebenta upang ang komisyon ay sa kanya kapag natapos na ang pagbili. Bilang tugon, ngumiti lang siya at sinabing, "Hindi mo na kailangang pahirapan ang sarili mo, Miss Louise, tinutulungan kami ni Kelly mula nang dumating tayo, kaya't baka hayaan na lang namin siyang kunin kung saan kami tumigil at samahan kami sa pagtingin-tingin." Tara na, Kelly. Oo, dito mismo, Mr. Severin. Saglit na natigilan si Kelly at muntik nang makalimutan kung paano magre-react, ngunit hindi nagtagal ay natauhan siya at nagmamadaling nanguna. Medyo kinabahan din siya dahil sa galing ni Louise. Inimbitahan pa ng huli ang ilang kliyenteng lalaki na gumawa ng ibang negosyo para matiyak na maisasara ang deal. Bilang resulta, ang komisyon ni Louise sa kumpanya ay mas mataas kaysa sa karamihan. Sa kasamaang palad, ang mga potensyal na mamimili na inagaw niya ay hindi nang ahas na magsalita at ikinalulungkot lamang ang kanilang malas. Sa sandaling iyon, naisip ni Kelly na ang kanyang potensyal na mamimili ay nanakawin din ni Louise, ngunit kahit papaano ay binaliwala lang ni Severin si Louise. Natigilan si Louise sa kinatatayuan habang nakatingin sa 3 taong naglalakad palabas ng pasukan. Naniniwala siyang nasa mabuting kalagayan siya, at ilang beses pa siyang kumurap kay Severin para ipahiwatig ito. Ang sinumang matalinong tao ay ituturing iyon bilang piliin mo ako. Bukod dito, maraming lalaki ang gustong magkaroon ng magandang tindera sa tabi nila kapag tumitingin sila ng isang unit. Nako, nabigo siya. Huwag kang panghinaan ng loob, Miss Louise. Nagsasalita lang siya. Hindi mo ba naisip na kakaiba na hindi pa tayo nakakarinig ng isang katulad niya gayong marami na tayong nakikilalang mayayaman sa Southlink City? Si Jill kanina ay humakbang pasulong at nakangising sinabi. Naglakas loob akong sabihin na ang mag-asawa ay magluluto ng ilang dahilan para umalis, at baka si Kelly ay kailangang bumalik dito ng mag-isa. Tama. Ang alahas na suot niya ay the one and only, at dapat peke iyon. Hindi iyon ibinebenta kahit na gusto ng asawa ko na bilhin ito para sa akin, kaya paanong ang babaeng iyon ay makakabili ng tunay na deal. Pagkatapos ay itinakip ni Surina ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at idinagdag. Ngunit dapat kong sabihin, ang antas ng pamemeki ay napakataas. Napakaganda nito na halos napagkamalan ko na ito ang tunay na bagay. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Surina sa kanyang mga bodyguard, na sa wakas ay nakabangon na at binatukan sila. Magpagamot muna kayo sa ospital. Sa susunod na paglabas ko, magdadala ako ng mas malalakas na lalaki para protektahan ako. Kayo ay isang grupo ng mga walang kwentang basura. Sandaling natahimik ang mga bodyguard. Ang kanilang natamo ay mas mataas kaysa sa karamihan, at naabot na nila ang level 7 Profound Master. Ang nasabing tagumpay ay itinuturing na mataas sa isang lugar tulad ng Southlink City, ngunit ang Surina ay nagkaroon ng apdo na tukuyin ang mga ito bilang basura. Phew! Maraming salamat doon, Mr. Severin. Dapat ilibre kita ng isang pagkain sa ibang pagkakataon. Kung hindi dahil sayo, siguradong naaga ka na ni Miss Louise sakin. Hindi napigilan ni Kelly na ngumiti habang inihahatid sina Severin at Diane sa pasukan ng villa.
Marahil ay wala akong dapat ipag-alala sa buong buhay ko kung bumili kayo ng iyong asawa ng 20 unit. Ang makapagbenta ng 2 o 3 ari-arian kada araw ay isa ng tagumpay, hindi pa banggitin ang real estate na tulad nito. Ngumiti si Severin at sinabing, pinili ka namin dahil masasabi namin na isa kang matapat na saleswoman na walang anumang masamang hangarin. Talagang pinahahalagahan namin ang iyong alok na ilibre kami sa isang pagkain, ngunit hindi na kailangan iyon. Pagkatapos casual na tumingin sa paligid, tinanong ni Severin si Diane. Ano sa palagay mo? Kontento ka na ba? Napangiti si Diane. Ako nga. Kahanga-hanga ang arkitektura, habang ang mga kasangkapan sa loob ng bahay at ang mga halaman sa labas ay maganda rin. Tumango rin si Severin bilang kasiyahan. Pagkatapos ay naayos na. Tara na at pumirma na tayo sa kontrata. Siya nga pala, maaari mong ipadala ang lokasyon ng lugar na ito at hilingin sa ating mga magulang na pumunta kung kaya nila. Ang pagpirma ng kontrata ay hindi rin magtatagal, gayon paman. Oo naman. Nakangiting sabi ni Diane. Dahil bibilhin natin ang mga ito para sa mga syanahan, dapat ko bang gamitin ang pondo ng kumpanya para bayaran ito? Walang pakialam na sinabi ni Severin. Hindi ko makita kung bakit hindi. Hindi naman ito malaking halaga sa mga syanahan, at sigurado akong masasabi mo na lahat, pati na ang lola mo, ay nagbigay ng buong awtoridad sa atin. Tumango si Diane. May punto ka. Kung ganoon, gagawin natin yan. Sandaling nag-isip ng malalim si Kelly bago nagsalita. Marami kang bibilhin na villa, Mr. Severin. Hindi naman sa nagrereklamo ako syempre dahil mas masaya akong makuha ang komisyon. Pero iniisip ko pa rin na medyo sobra na ang 20 mga unit. Kahit na marami sa iyong mga kamag-anak ang lumipat, sa palagay ko ay hindi mo kayang tumira sa lahat ng mga unit na iyon. Napakaraming kwarto sa bawat unit, at may sapat sa bawat palapag para paglagyan ng maraming tao ng sabay-sabay. Ngumiti si Severin at sinabing, kung ang mga syanahan lang, wala masyadong tao, pero si Lily at ang mga babae ay matagal nang kasama namin at nagsikap na masigurado ang aming kaligtasan, kaya naniniwala akong karapat-dapat silang magkaroon ng lugar para sa kanilang sarili. Ang ilan sa mga bodyguard na may mas mataas na kakayahan ay maaari ding payagang tumira sa villa sa susunod. Nang marinig iyon ni Kelly, hindi niya naiwasang magulat nang sabihin niya. Napakabait mong tao, Mr. Severin. Hindi ko akalain na magiging ganoon ka pala maalalahanin sa iyong mga katulong. Marami akong kilala na mayayaman na nakatira sa mga villa at gumagawa ng maliliit na bahay para sa kanilang mga katulong, ngunit ang mga bahay na iyon ay madalas na hindi komportable na tirahan. Hahaha. Tama lang. Natawa si Severin at walang pakialam sa sinabi ni Kelly. Hindi maiwasan ni Kelly na sumulyap ng palihim sa kwintas at singsing na suot ni Diane. Kung si Severin at Diane ay maaaring gumastos ng 76 na milyon sa 20 mga villa nang hindi tumitingin, kung gayon halos tiyak na ang suot ni Diane ay ang tunay na the one and only. Hindi maiwasan ni Kelly na magtaka kung sino ba talaga sila at paano sila naging mayaman. Bumalik na sila. Hindi pa umaalis sina Surina at Suga, at gusto nilang makita kung gagawa ng dahilan sina Severin at Diane para umalis. Gayunpaman, natigilan sila nang makitang magkasama silang tatlo. Hindi nagtagal ay pinirmahan ni na Severin at Diane ang kontrata at binayaran ang buong halaga. Mr. Severin, Miss Diane, ingat ka. Nakita ni Kelly ang dalawa sa labas ng pinto. Pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa isang panaginip habang nakatingin sa mag-asawa mula sa likuran. Kung tutuusin, ang komisyon na matatanggap niya mula sa pagbebenta ay umabot sa daan-daang libo, at ito ay isang hindi maisip na halaga para sa isang ordinaryong tindera na tulad niya. Surina, mukha siyang mayaman mula sa isa sa mga upper-class na pamilya ng South Link City. Hindi siya maaaring gumastos ng higit sa 76 na milyong dolyar para makabili ng 20 unit kung isa lang siyang ordinaryong negosyante. Ang pinag-uusapan natin ay isang astronomical sum dito. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay sinabi ni Suga sa nakapulang Surina. Bilang tugon, tumawa si Surina. Hihihi. Tatandaan ko ang nangyari ngayon. Mas mabuting huwag na lang niyang ipakita ang mukha niya sa harap ko sa hinaharap, kung hindi,
Sisiguraduhin kong alam niya kung ano ang tunay na panghihinayang. Nagmaneho sina Severin at Dayan papunta sa villa at ipinarada ang kanilang sasakyan doon. Wala pang 10 minuto, isang fleet ng mga sasakyan ang dumaan din, at sa bawat sasakyan ay ang mga Shanahan, na pinadala ni Rachel. Ilang unit ang nabili mo, Severin? Nabalitaan ko na ang South Link City ay isang malaking lungsod, at ang mga bahay dito ay nagkakahalaga ng isang malaking halaga. Ang mga villa na ito ay malamang na napakamahal, tama ba? Hindi naiwasang tanungin ni Judith si Severin habang namamangha sa mga mararangyang villa sa harapan niya. Ngumiti si Severin at sinabing, "Maaari kang manatili dito ng may kapayapaan ng isip, nanay. Kukunin natin ang mansyon ng county sa hinaharap, at ang perang ito ay magiging maning-manilang sa atin. Dapat kang magpatuloy at piliin kung aling unit ang gusto mong manatili." Pagkatapos, bumaling si Severin kay Lily at sinabing, "Ikaw at ang mga babae ay isang malapit na grupo, kaya maaari kayong magsama-sama sa isang villa." Natuwa si Lily sa narinig at nakangiting sinabi, "Hayaan mo at gagawin namin." Nakangiti rin si Abigail mula tenga hanggang tenga. "Masyado kang mabait sa amin. Mga bodyguard mo lang kami, kaya talagang ikinararangal namin na gumawa ka ng paraan para manatili kaming lahat sa isang villa." Gayunpaman, natawa si Severin at sinabing, "Ito, kasama ang susunod na 19 na unit, ay sa atin na lahat. Kung hindi mo alam kung alin ang mga binili namin, maaari kang pumili ng isa na mas malapit sa isa rito. May mga darating na tao bukas para magtayo ng pader na magpapaligid sa lahat ng 20 unit." Ang mga Shanahan ay tuwang-tuwa at agad na nagsimulang pumili ng kanilang gustong unit na tirahan. Ang ilan sa kanila ay naglakad-lakad sa paligid para lang makita kung alin ang mas gusto nila. Sa sandaling iyon, tumakbo si Celine at hinayla ang mga binti ng pantalon ni Severin. "Tatay! Tatay! Napakasariwa ng hangin dito, at naroon ang lahat ng maliliit na berdeng tuldok na ito na lumulutang sa hangin." Tuwang-tuwa si Severin sa narinig. Agad niyang binuhat si Celine at nagtanong, "Nakikita mo ba ang maliliit na berdeng particles sa hangin?" Seryosong tumango si Celine. "Oo. Mas marami pa sila dito kaysa sa dati nating bahay." Ipinatong ni Severin ang kanyang kamay sa ulo ni Celine, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagmuni-muni saglit. Ilang segundo. Maya-maya, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, "Ito ay napakagandang balita." Pagkatapos ay pinahiga niya si Celine at tuwang-tuwang sinabi kay Dayan, "Magandang balita, honey. Si Celine ay may napakagandang talento para sa paggamit, at nakikita niya ang espiritual na enerhiya sa paligid natin. Dapat mong ipaliwanag sa kanya ang mga pangunahing kaalaman sa paggamit kapag libre ka." Bibigyan ko rin si Lily at ang mga batang babae ng isang head-up upang turuan nila si Celine kung paano magsanay. Ang kanilang mga diskarte sa pagsasanay ng mga babae ay perpekto. Talaga. Ang sarap pakinggan. Medyo nasasabik din si Dayan. Ngumiti siya at casual na nagkomento, "Hihihi. Mukhang minana ni Celine ang mga ugali mo para sa paggamit, at natutuwa akong hindi niya namana ang aking kahilahilakbot na talento. Kung hindi mo ako tinulungan, sa tingin ko hindi ako magkakaroon ng pagkakataong magsanay at maging isang practitioner sa buhay na ito." Inaliw siya ni Severin. "Huwag kang mag-alala. May oras pa kapag binago mo ang iyong talento 1 taon mula ngayon. Bata ka pa, kaya marami ka pang taon sa unahan mo." Tumango si Dayan at pinaalalahanan siya. "Nga pala, sabi ni Lola kanina, nagpa-reserve na si Rachel sa isang hotel para sa hapunan ngayong gabi." Naalala ko na binanggit ni Rachel na libre niya iyon. Tumingin si Severin sa oras. "Ay, oo, maaga pa naman, kaya bakit hindi tayo lumabas at kumuha ng mga gamit sa banyo? Kahit medyo kumpleto na ang mga kasangkapan at appliances, hindi binibigay ang mga bagay tulad ng toothpaste o toothbrush." "Oo naman. Mamili tayo. Nasasabik akong tingnan ang mga mall sa mataong lungsod na ito." Napangiti si Dayan. "Magiging asawa ka ng gobernador sa loob ng 3 araw. Malalaman na ng mga tao kung sino ka, kaya malamang na hindi ka na makakatagpo ng napakaraming bastos na mga tao kapag lumabas ka sa hinaharap."
Sabi ni Severin pagkatapos ng ilang pag-iisip. Wala akong pakialam sa hindi nararapat na reputasyon na tulad niyan. Ang tanging pag-asa ko lang ay maging ligtas at maayos ang ating pamilya. Ngumiti si Dayan at sinabing. Ngunit umaasa ako na ang lola, ang aking mga magulang, at ang mga Shanahan ay maging mas malakas hanggat maaari. Hindi napigilan ni Severin na sabihin kay Dayan. Hindi madali ang maging ligtas sa mundong ito maliban na lang kung malakas ka na. Tama, kung hindi mo sinasadyang na-provoke ang isang tao na hindi mo kayang masaktan, kung gayon ikaw ay magiging isang munting tupa na nasa awa lang ng iba. Ang priority natin ngayon ay tiyaking mas lalakas ka. Sandaling nagkwentuhan ang dalawa bago lumabas para mamili. Hindi nagtagal, pumunta silang dalawa sa isang mall at bumili ng maraming gamit, kasama na ang red wine. Habang pabalik na sila sa sasakyan, napansin nilang medyo nagkakagulo sa unahan. Napasulyap si Severin at nakita ang isang pulutong na tila nagkukumpulan upang manood ng kung ano. Ha! Nakakahiya na ang dating marangal na supling ng mga nili ay mapipilitang lumuhad at damayla sa sapatos ng iba. May humagulgol. Kumunat ang noo ni Severin. Isel ng nilis. Hindi ba't pinatay ko na si Horus? Si Yol ba ang tinutukoy ng taong iyon? Kudlit. Si Yol ay nag-iwan ng magandang impresyon sa kanya dahil sa pagiging uri ng tao na kayang makilala ang tama sa mali. Kahit na ang mga nili ay nahulog mula sa biyaya at ang kanilang Grand Elder ay patay na, si Yol ay magkakaroon pa rin ng pangalawang Elder, ikatlong Elder, at ilang iba pang mga Elder. Imposibleng mabuli si Yol ng ganoon kalubha. Sa hitsura nito, medyo may kaunting malalakas na puwersa sa South Link City, dahil ang mga mas makapangyarihan lang kaysa sa mga nili ang maglalakas-loob na ay bully si Yol. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, nagpa siya si Severin na pumikit at tingnan kung ano ang lahat ng kaguluhan. Hihihi. Hindi na mansion ng county ang pamilya mo, Yol. Sa tingin ko maraming tao ang hindi na makikipagtulungan sa pamilya mo, at hindi na rin kasing lakas ang pamilya mo sa pagkamatay ng Grand Elder. Tingnan natin kung may lakas ka pang kunin si Delilah sa akin. Nakangusong sabi ng isang matabang lalaki kay Yol na nakaluhod sa lupa. Tumangala si Yol sa lalaki at sinabing, huwag kang lumampas sa linya, Shane. Si Delilah ay may karapatang pumili kung sino ang gusto niya. Hindi mo ako masisisi kung hindi kanya gusto. Sisihin mo ang sarili mo sa pagiging hindi sapat. Gago ka ba? Sinipal ni Shane ang dibdib ni Yol at tinapakan siya. Kung mamamatay ka, kung magpasya kang hindi makipag-date sa kanya, kung hindi mo siya papansinin, o kung pag-alitan mo siya at hindi ka na niya makasama, pagkatapos ay pipiliin niya ako sa huli. Tumayo si Yol at nagkaroon ng biglaang lakas ng loob habang pinandilatan si Shane at sinabing, nagyayabang ka lang dahil hindi ko isinama ang mga lalaki ko ngayon. Kung ganoon, maaari ko ring bigyan ng babala na huwag mo akong itulak kahit na ang pamilya ko ay mas mahina na kaysa dati. Kung aasarin mo ako, ang pangalawang matanda at ang iba pa ang haantong sa iyo at ang iyong pamilya ay magduruse sa lahat. Natigilan si Shane sa sinabi ni Yol, pero agad naman itong natawa. Patay na ang Grand Elder mo, at wala ng level 6 Warrior King sa hanay mo. Magiging tapat ako sa iyo. Ang mga Watts ay maaaring natakot sa iyo noon, pero ngayon ay may isang elder sa pamilya namin na nakalusot sa level 6 Warrior King. May kasama rin kaming level 5 Warrior King. Ikumpara iyan sa mga nili, na ang pinakamalakas na tao ay level 5 Warrior King lang. Ano ang iniisip mo, sa tingin mo ba matatakot pa kami sa iyo? Pagkatapos ay huminto siya sa paghinga bago nagpatuloy. At saka, sinundan lang ng mga matatandang iyon ang pamilya mo dahil ang tatay mo ang gobernador. Nabalitaan ko na namatay ang iyong ama sa Brookborn, kaya kung gaano karaming mga elder ang sa tingin mo ay ipagsapalaran ang kanilang mga sarili upang labanan ang Watts, sadyang walang pagkakataong manalo mga tao mo. Oo naman, umasim agad ang ekspresyon ni Yol nang marinig iyon. Akala niya noon ay hindi maglalakas loob na saktan siya ni Shane kahit na mag-isa lang siya sa labas dahil taga South County Mansion pa rin siya kahit na maaaring hindi siya masyadong pinapahalagahan ni Mason. Nang lumabas siya ng walang bodyguard, sinadya ni Shane na guluhin siya at pinahiya siya dahil lang patay na ang kanyang ama. Naranasan na niya ang pakiramdam ng mahulog mula sa grasya at mabyuli na parang aso.
Kung nakuha mo na ang kailangan, hayaan mo akong tawagan ang mga elder at tingnan kung pupunta sila. Nagnganga si Yol at inilabas ang kanyang cellphone para tumawag. Nang makita ni Shane na tatawagan na sana ni Yol ang mga matatanda, agad itong humakbang at inagaw ang cellphone. Hahaha. Sa tingin mo ba tanga ako? Bihira lang ang pagkakataong ito para makipag-ayos ako sa'yo, kaya bakit kita hahayaang tawagan ang mga nakakatanda mo kung hindi pa ako nakakasaya sa'yo? Bastos ka. Pinandilatan ni Yol si Shane na may nakakatakot na dagwang mga mata. Well, hindi ko akalain na magiging matapang ka para sampain ako. Kahit hindi ako sapat na matapang para patayin ka, kaya pa rin kitang talunin hanggang kalahating patay. Hanggat nabubuhay ka, sigurado akong hindi maglalakas loob ang mga nakatatanda mo na lumapit sa akin. Si Shane ay may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, alam na ang pagkamatay ni Yol ay mag-uudyok sa mga matatanda na labanan ang Watts. Bagamat maaari nilang makuha ang tagumpay sa huli, malamang na may mga casualty o pinsala. Gayunpaman, kung ang gagawin niya ay bugbugin si Yol, kung gayon ang mga matatanda ay hindi maglalakas loob na salakayin sila dahil ang Watts ay mas malakas kaysa sa mga nili. Labis na umasim ang mukha ni Yol matapos agawin ni Shane ang kanyang cellphone, at pakiramdam niya ay hindi niya matakasan ang matinding palo sa araw na iyon. Mga kasama, kunin niyo siya. Si Shane naman ay sobrang mayabang. Gusto niyang pahirapan ang buhay para kay Yol sa nakalipas na mga taon, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gawin iyon. Gayunpaman, siya ay naging labis na nasasabik matapos marinig na ang mga nili ay nawasak at isang bagong tao ang mamumuno sa South County Mansion. Ang mga taong ito ay lumalampas sa dagat. Banibuli nila ang isang tao na wala pa sa antas ng isang Grandmaster. Hindi na nakatiis si Severin at sumiksik sa crowd para protektahan si Yol. Nang makita ni Yol na si Severin iyon, medyo nagulat siya sa mga mata nito dahil hindi niya inaasahan na magpapakita si Severin doon ng mga oras na iyon, lalong hindi handang tumulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang nili, at kapwa ang kanyang ama at pati na rin ang kanyang kapatid ay may balak na patayin si Severin dati. Nakadama na siya ng sapat na swerte na hindi siya pinatay ni Severin o nagtanim ng anumang sama ng loob sa kanya. Salamat, Mr. Severin. Ngumiti ng mapait si Yol. Alam niyang napakalakas ni Severin, at nasa ligtas na mga kamay siya kung tutulong si Severin sa kanya. Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo, bata? Sino ka para manghimasok sa mga gawain ng Watts? Tinapunan ni Shane ng masamang tingin si Severin at pinagbantaan siya. Mag-isip ka ng 2 beses. Malas ka kapag nabugbog ka ng mga tauhan ko mamaya. Hihihi. Patawarin mo ako, pero kilala ko si Yol, kaya aalagaan ko kayong mga tao sa ngalan niya ngayon. Tumawa si Severin at walang pakialam na nagkibit balikat. Tanga ka bang gago ka? Pagod ka na siguro sa buhay, di ba? Patayin mo muna ang lalaking ito, mga kasama. Pinakaayaw ko sa mga taong makulit at nakikialam. Galit na nagngangalit si Shane at tinuro si Severin. Agad na sumugod ang 100 bodyguard ni Shane, ngunit dahil lahat sila ay Grandmaster o Profound Master, hindi sila kalaban ng isang tulad ni Severin at wala pang 10 segundo ay natalo sila. Bawat isa sa kanila ay namilipit sa lupa at nagsimulang humagulgol sa paghihirap. Ang pamilya ko ay isang second-tier na pamilya, at marami pa kaming malalakas na manlalaban. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tatandaan ko ang ginawa mo ngayon, kaya mas mabuting huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Kung gagawin mo, dadalhin ko ang pinakamalakas na lalaki ng pamilya ko para patayin ka. Hindi inaasahan ni Shane na napakalakas ni Severin, at kahit na binigyan niya ng babala si Severin, natakot siya kaya umatras siya ng ilang hakbang. Isang second-tier na pamilya. Sandaling nablangko ang isip ni Severin. Ang Southlink City ay talagang isang buong ibang ecosystem. Kahit na ang isang second-tier na pamilya ay magiging napakalakas na sa una ay napagkamalan niya na sila ay isang first-tier na pamilya. Ito ay dumating bilang isang tunay na malaking sorpresa. Nang makita ang pagtataka ni Severin, naisip ni Shane na natakot si Severin at kaagad na nanambalik muli ang kanyang kayabangan. Ngumiti siya kay Severin at sinabing, "Kaya ano sa palagay mo? Kung natatakot ka,
dapat kang lumuhad at humingi ng tawad sa amin. Baka maligtas ko pa ang iyong pagsisisi sa buhay kung magiging maganda ang ugali mo sa akin. Sa sandaling natapos ni Shane ang kanyang pangungusap, sumugod si Severin sa isang iglap at binigyan ang lalaki ng isang mahigpit na sampal. Natigilan si Shane, at bumungad sa mukha niya ang malaking palm print na lalong nagpamukha sa pisngi niya. Namamagakay sa dati. Tinakpan niya ang kanyang mukha, tiningnan ng masama si Severin, at sinabing, "Baliw ka, ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo? Ako ay mula sa second tier na pamilya. Sinampal kita kasi tanga ka." Sinaman siya ng tingin ni Severin at inagaw sa kamay niya ang cellphone. "Ikaw ang dapat lumuhad at humingi ng tawad, kung hindi, dudurugin ko ang lahat ng mga paa mo." "Ikaw." Nanlaki ang mga mata ni Shane at hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Sinampal muli ni Severin si Shane at tinanong, "Kailangan ko bang ulitin ang sarili ko? Sigurado ka ba? Kung gayon, luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo, ngunit markahan ang aking mga salita, hindi ito nagtatapos dito." Sinaman ng tingin ni Shane si Severin at napangangalang ang ngipin bago lumuhad. "Ganyan ba ang ugali mo kapag humihingi ka ng tawad?" Tiningnan ni Severin ang galit na ekspresyon ng kabilang partido at muling itinaas ang palad. Takot na takot si Shane sa pagkakataong iyon at nagmamadaling tinakpan ang mukha. Ibinaba niya ang ulo. At sinabing, pasensya na. Alam kong mali ako, at ipinapangako kong hindi ko nauulitin." Mawala. Hindi mapakali si Severin na libangin ang kalokohan ng lalaki at pinaalis siya ng walang galang. Natakot si Shane at agad na umalis kasama ang kanyang mga bodyguard. Gayunpaman, ang alaala ni Severin ay malalim na nakaukit sa kanyang alaala, dahil iyon ang unang pagkakataon na dumanas siya ng gayong kahihiyan sa buong taon niyang nabubuhay. Kinuha ni Severin ang cellphone ni Yul, lumapit sa binata, at iniabot ang cellphone. "Dapat kang magsama ng ilang mga lalaki sa tuwing lalabas ka sa hinaharap, kung hindi, ikaw ang magdurusa kung makatagpo ka ng mga katulad niya at mabugbog ka hanggang sa isang pulpol." Napangiti ng mapait si Yul at hindi napigil ang sabihin, "Salamat, pero hindi mo ba ako kinasusuklaman? Ang aking nakatatandang kapatid ay nagtrato sa iyo ng labis, at dinala pa niya ang aking ama at ang ilan sa ating mga tauhan upang manggulo sa iyong kasal." Nakangiting sagot ni Severin. "Tinatrato ko ang iba sa paraan ng pagtrato nila sa akin. Ibang-iba ka sa kanilang dalawa. Noon, pumunta ka sa bahay ko at binalaan mo akong umalis dahil nag-aalala ka na baka malagay ako sa panganib. Ipinapakita nito na mayroon kang mabuting puso." Ngumiti ng pilit si Yul at sinabing, "Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ka. Wala akong iba kundi ang magpasalamat sa iyo sa ngayon." "Hihihi. Hindi kailangang magpasalamat." Tumawa si Severin, saka lumapit kay Dayan at umalis kasama niya. Tumawag si Yul sa telepono, at hindi nagtagal ay dumating ang ilan sa mga nili para umalis kasama niya. Nang bumalik siya, naghihintay na sa pasukan sina Judith, Maurice, at iba pang mahahalagang miyembro ng Shanahan. "Ang tagal niyong dalawa. Bumili pa nga kami ng sasakyan eh. Hihihi." Humajijek si Megan. "Naipadala na sa amin ni Rachel ang lokasyon, kaya hinihintay na lang namin kayong dalawa na bumalik bago tayo sabay na lumabas para sa hapunan." Nakangiting paliwanag ni Severin. "Nako, kailangan kong asikasuhin ang isang bagay sa pagbabalik, at medyo nawalan ako ng oras. Paumanhin at nahuli kami." "Tara na." Ngumisi si Felicia. "Alam mo, marami akong narinig na usapan noong nasa kalye ako kanina. Maaari mo bang hulaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan?" Sabik na malaman ni Dayan ang sagot. "Sabihin mo sa amin, nanay. Ano ang pinag-usapan nila na ikinatutuwa mo?" Matagumpay na sinabi ni Felicia. "Pinag-uusapan nila kung sino ang magiging gobernador sa susunod na 3 araw. Kung tutuusin, ang karaniwang gawain ay ang pumili ng isa mula sa mga lungsod sa loob ng county, kaya lahat sila ay nag-iisip kung aling mansyon ng lungsod ang haantong sa halalan bilang mansyon ng county." "Talaga?" tanong ni Dayan. Hindi nakapagtataka na mukha kang masaya.
Hindi ko akalain na mahulaan nila na ang susunod na gobernador ay isang pangalan na hindi pa nila narinig. Isang matamis na ngiti si Felicia. Siyempre. Sinabi ko sa kanila na magiging manugang ko iyon, ngunit walang naniwala sa akin. Binanggit ko pa nga ang pangalang Severin Foylet, ngunit wala pa raw silang narinig tungkol sa kanya. Naniniwala akong malalaman nila ito sa lalong madaling panahon. Bahagyang natahimik si Severin at hindi niya naiwasang sabihin kay Felicia. Kailangan mong maging mahinahon sa hinaharap. Hindi ito ang Brookborn, at ngayon ko lang natuklasan na ang ilang puwersa ay mas malakas kaysa sa isang mansyon ng county. Paano ito posible? Hindi naiwasang magulat si Felicia nang marinig niya iyon, ngunit maya-maya lang ay may naalala siya at nakangiting sinabi. Wala kaming dapat ikatakot. Kahit na ang mga war god ay tinatawag kang master, at mayroon kaming protektahan ang mga Shanahan. Ang mga puwersang ito sa South Link City ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa ating pamilya. Kung gagawin nila iyon, maghuhukay lamang sila ng kanilang libingan. Nadama ni Diane na medyo nagmamalaki si Felicia, kaya hindi niya maiwasang ipaalala sa kanya. Tama si Severin, nanay. Kahit na makapangyarihan tayo ngayon, hindi alam ng ibang tao iyon. Tsaka hindi naman pwedeng nasa tabi mo palagi si Severin, di ba? Paano kung makilala mo ang mga walang kawala at walang pag-aalinlangan sa pagpatay sa iyo sa lugar? Hindi iyon katumbas ng lahat ng problema. Baka maipaghiganti ka ni Severin, pero hindi ka na namin kayang buhayin. Si Felicia ay binigyan ng takot matapos marinig ang pagsusuri ni Diane. Siya ay may nalilito ngunit awkward na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya. Tama ka, dapat tayong maging low profile sa hinaharap, lalo na't maraming tao ang hindi nakakaalam na tayo ay taga South County Mansion. At kahit na tayo ay opisyal na county mansion, imposibleng malaman ito kaagad ng lahat ng tao sa South Link City. Ang pananatiling low profile ang pinakamagandang pagpipilian. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa lobby ng hotel. Wow, bakit mukhang mas maganda ito kaysa sa Bloomington Hotel? Hindi napigilan ni Megan ang pananabik nang mapatingin siya sa malaking hotel na nasa harapan niya. Mas kahanga-hanga ang hotel na ito kaysa sa Bloomington. Isa itong 6-star na hotel, at ang mga kayang gumastos ng pera dito ay mga sikat na influencer, celebrity, o mayayamang negosyante. Pakilala ni Diane. Hihihi. Ang swerte ng taste buds ko ngayon. Ngumisi si Megan at dinilaan ang kanyang labi. Agad namang pumasok ang lahat at dinala ng waiter sa isang malaking VIP room. Sa sandaling iyon, naghihintay na sa kanila si Rachel at ilang matatanda ng Serpent Hall. Ikinalulungkot ko talaga kung pinaghintay ko kayong lahat ng matagal. Ngumiti si Severin at humingi ng tawad sa kanila. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Severin. Ikaw ang aming boss mula ngayon, kaya lahat ng tao dito ay nasa iyo kung kailangan mo ng aming tulong. Sabi ni Rachel sabay ngiti. Maaari mo nang ihain ang pagkain. Agad na sinabi ng lolo sa isa sa mga waiter. Bumalik sa Brookborn Mansion, nakaupong mag-isa si Sheila sa isang stool sa ilalim ng gazebo sa bakuran at may bahagyang mapanglo na tingin sa kanyang mga mata. Lumapit si Zachariah, umupo sa tabi niya, at ngumiti sa kanya habang sinabing. Umalis na si Severin at ang mga Shanahan sa Brookborn. Pupunta sila sa South Link City. Sinulyapan niya ang reaksyon ni Sheila matapos niyang tapusin ang kanyang pangungusap. Pagkatapos, mahina niyang tinanong. Gusto mo bang sundan siya? Ngumiti ng pilit si Sheila at umiling. Hindi na kailangan. Masyado siyang nakakamangha. Sa wakas ay napagtanto ko na hindi ako sapat para sa kanya. Nung una ay na-curious lang ako sa kanya, pero noong tinanggihan niya ako, siguro nakaramdam ako ng kaunting hinanakit sa kanya at nagpa siya akong ituloy ang paghabol sa kanya. Hindi ko matanggap ang nangyayari dahil pakiramdam ko ay sapat na ako. Sigurado akong hindi niya ako kayang pigilan. Pagkatapos ay huminto siya at muling bumantong hininga. Kung iisipin, wala man lang siyang nararamdaman para sa akin, dahil hindi man lang siya nag-abalang sabihin sa akin nang umalis siya. Ano ang silbi para habulin siya? Nalampasan niya ang inaasahan ko. Kahit ang mga war god ay tinatawag siyang master. Hindi ako makapaniwalang minamaliit ko siya noon.
Nakangiting ngumiti si Zachariah at sinabing, pakiramdam ko ay binaygo na kita, Sheila. Marahil ay hindi kanya tinatanggap dahil minamaliit ko siya noon at naisip ko na hindi siya sapat para sa iyo. Ngumuso si Sheila, inilibot ang kanyang mga mata kay Zachariah, at sinabing, ano ang sinasabi mo, tatay? Sinabi niya sa akin ng maraming beses na iniisip niya na masyado akong bata at masyadong immature. Wala itong kinalaman sa sinabi mo sa kanya. Baka kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Ngumiti si Zachariah at sinabing, bueno, kahit na umalis siya ng walang paalam, ang mga syanahan ay nagbenta ng ilang mga ari-arian sa atin ng mura, kaya masasabi mong siya nga ang nag-aalaga sa atin. Ito ay nagpapakita na kahit papaano ay mayroon kang puwang sa kanyang puso. Talaga. Well, mabuti sa kanya para magkaroon ng konsensya. Sa wakas ay napangiti si Sheila nang marinig ang sinabi ng ama. Matapos iunat ang kanyang baywang, nagtanong siya. Sa tingin mo ba ay hindi kami nakatadhana para makasama ang isa't isa?